Hello mga kabalikat! Good afternoon po sa inyong lahat. Nandito po kami ngayon sa Marquia and we are going to introduce you one of the Rising Sports Center. It's 888 Sports Center. So now we have here one of the owners of 888 Sports Center, si Madam Cristina Escoto. Hello ma'am! Good afternoon po! Kamusta po? Okay lang po. Yon. So, just a quick brief lang po for your sports center. When did 888 starts po? February 2025, last year. So, meron kaming taekwondo. Yun yung talagang pinaka-leading namin. We do also have yung gymnastics, we have yung ballet, at saka kickboxing. Yun. Sa both location dito sa Marquia is yung oldest for sports. Sa second branch, hindi naman totally, so full second branch, meron kaming 2 sports na doon sa may Wakir. Yung taekwondo at saka yung gymnastics. So, ma'am, may mga age bracket po ba kayo for the kids? Nag-i-start kami ng sa taekwondo even as early even sa gymnastics from 3 years old and above. Even actually pag nagsa-summer camp din kasi kami dito. Ayun. Like this summer camp, even as early as 2, tinatanggap namin yan. So, As early as 2? Mga 2 to Yun. 3, 2 and above. Pagdating sa kickboxing, meron kaming mga adult na rin para doon sa kickboxing namin kasi professional talaga yung kickboxing coach namin. So, nasa ganung bracket. Pagka summer camp from 2 years old even, 3 and then above. Yun. So, ano po, may mga ongoing promotions po ba kayo for our kabalikats Meron kami po? ngayong early bird promotion para sa summer camp. Pero dinidiscuss pa namin kasi nga sabi ko, gusto namin i-target yung both locations sa Wakir at saka sa Marquia. Pina-finalize pa yung rate. So, ma'am, syempre may mga makakapanood po sa atin, baka gusto po nilang mag-free trial. Do you conduct po free trial? Meron mga Can they come? libreng, may mga free trial po. Ayun. So, sakto. So, sa mga parents po na manonood sa atin, please try to visit 888 Sports Center. Meron din po kayong Facebook, di ba po, Oo, madam? meron kami sa Facebook at saka sa Instagram, Yan. sa TikTok, tsaka yun. So, they can inquire there sa social media ng 888 Sports Center. If you want your kids to develop their sportsmanship, their champion mindset, you can approach them and try their free trial, no, madam? Here we are in one of their facility, parang modern dance studio nila here in 888 sa Sports Center. Sa good space para sa mga dance before may Zumba kami and tapos meron kaming modern dance before. So, ito yung room namin na normally dito yung aming gymnastics at saka ballet. How does 888 Sports Center po develop children's confidence po and responsibilities po? Malaki, lalo na sa anak ko. I can speak para sa sarili ko kasi yung discipline na nabibigay, yung dedication, yung hard work talagang kasi minsan meron kasing academic excellence na Yeah. obviously lahat ng bata kailangan mag-aral. Pero yung disiplina nila sa sarili nila, yung passion nila, tsaka alam mo yung sportsmanship, Yes po. tsaka yung paggalang sa coach, tsaka sa peers, yung teamwork, nade-develop lahat. And I can see kasi, halimbawa, even she's 10 now, nag-start siya nung 6 years old nga. Yung from as early as that age, yung mga gamit niya, even para sa training, siya na yung nag-aayos talaga. So, nagiging Nagiging slowly po mature. independent Oo, din parang- and organized na rin po kasi nagkakaroon na po sila ng skills for Oo. being disciplined. Tsaka yung respeto sa peers, sa team member, yun ding bukod sa sportsmanship na tinuturo ng sports, yung teamwork. Yung teamwork. Malaking bagay. Tsaka bukod sa health. Priority ko kasi talaga, kaya nag-start din to is because yung health nga ng anak ko is at that time talagang medyo malusog. Ngayon nung sabi sa akin nga nung pedia namin is wag mong i-diet yung bata. I-involve mo sa sports kasi lalo na sa Middle East tayo, lahat ng bata parang naka-contain sa room, either gadgets and syempre yung lang mall. Stagnant po. So walang masyadong movement. And accessible lang, alam naman natin, accessible lahat ng food and hindi naman lahat ng food healthy. Yes po. So, ang sabi ng doktor sa akin is pagpawisan dapat ang bata. Iba kasi tayo nung lumaki tayo sa Pinas eh. Naglalaro tayo, pawisan tayo. Sa street. So, ngayon medyo limited yung option na yun considering the weather, lalo ngayon sa summer. So, ang option parang magulang, kung meron tayong syempreng extra, is i-involve ang bata sa sports. I don't think naman na merong magulang na ayaw involve yung bata sa sports. Talagang
medyo kailangan hindi naman siya as priority katulad ng academia. Pero I see it as a necessity para sa health, mind, at saka yung discipline ng bata. Yes, I really strongly believe kasi ako rin po nasa sports eh. So, just a brief po, ang daughter po ni Madam Cristina ay si Chantel. Siya po ay from Newton Academy and she just won for Taekwondo. Madami na. Marami na. Kasi Okay. nagta-travel na siya sa international competition. Wow. Nagaling kami ng Romania last October, ng Fujairah 2 times. And then, mayroon siya mga medals. So, naka-silver siya nung sa Romania. Fujairah, meron siyang bronze at silver. Last Starlight. Wow. Yeah. So, taka yung mga local competition. International last Qatar Open, gold siya. Sa isang ano po, ma'am, sa isang class, ang sinesession yung mga 30 packs po, ganun. Hindi naman po sila crowded. Marami kasi yung room. So, mapapansin okay mo, po. meron kaming 3 rooms available for training. So, minsan, dahil yun naman coach namin ng Taekwondo ay dalawa, ini-split namin yung class. Like, nandun yun. Depende rin sa age group. Tsaka meron kaming 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7 na schedule. Meron kaming iba-ibang oras at iba-ibang araw para doon. So, like, Sunday, Tuesday, Thursday, normally, even Saturday, like now, is Taekwondo. And then, Monday, Wednesday, although meron pa rin Taekwondo, depende sa mga, kasi medyo flexible tayo dahil may mga magulang na hindi nakaka-attend sa ganung araw. Si Taekwondo is almost 6 days na rin na nga nangyayari per week. But it's really like 4 times, yun yung regular schedule namin. Talagang very focused sila. Paano niyo po ginagawang different po yung approach ng 888 Sports Center sa ibang camp or academy po? If you see, ang aming mga coaches ay Tunisian, meron sa Russia, kaya medyo yung aming mga students ay international, I would say. Kumbaga meron kami iba-ibang lahi, hindi lang Filipino. Kasi nga, ako yung nasa background, nasa management team, pero yung aming head coach namin at saka yung head executive director is Tunisian. So, meron silang group ng mga coaches na nako-contact immediately para sa mga ganitong event like merong Filipino coaches like nung dati namin sa dance, sa Zumba din, in-open namin yan. Siyempre, gusto nating maka-encourage talaga ng Filipino community. But then, hindi namin kino-close sa other nationalities. Yes po. Kasi nga nasa Middle East tayo eh. True. So, kailangan nating maging open sa lahat ng ano. Tsaka para din dun sa bata, komportable sila makipaghalubilo international group. sa ibang lahi. So, magandang confidence din sa bata. Yung peers na mga nakakasama sa school, sa mall, sa lahat ng places dito ma-encounter mo. Yes. So, yun po yung different approach ng 888 Sports Center na mas more on international platform po kayo. Hindi lang parang nakabak sa Filipino community. Kasi magandang... They have the camaraderie po for another. Magandang bagay siya talaga. May iba pa po kayong ma'am, aside from this. So, 1, 2, 3. Minsan nagte-train din sila dito, depende sa weather. Pag maganda, yung mga belt test namin, dito namin ginaganap sa labas. Ibang mga events, dito namin ginagawa. Kung mapapansin mo, may lighting doon. Opo. So, tsaka pagka summer camp, may mga pool water activities kami dito sa upcoming summer camp namin. I-share ko yung mga previous namin, July, tsaka nung winter camp din. May mga bata kaming iba-ibang activities dito. Yung mga coaches niyo po, paano nila hinahandle yung mga bata na may syempre different personality, culture? It's the same sa school kahit Filipino naman yung coach or ibang lahi. I think very professional kasi yung mga coaches namin. May have enough experience sila like yung aming head coach is sa head PE instructor tsaka head din dun sa school. And then yung aming ballerina, yung aming ballet coach ay matagal na siya sa siya yung first gym ballet coach sa Qatar. So medyo professional at saka sanay na sila sa mga ganitong event. They've handled numerous athletes and students na. So, guaranteed naman po na pag pumasok kayong Kings, talagang may ma-apply po yung spirit instead na parang matatakot. Di ba? May Kasi mga sanay sila sa bata. Namomotivate sila kasi yung as I said, professional ang coach, nakikita may affiliation sa federation ng Taekwondo. May open sila sa mga ibang competitions inside and outside the country. So, and then I encourage yung iba
na-encourage yung iba. So if you see here, halimbawa, ito yung mga previous na mga Yan nga po. competition. So meron kami nga School Olympics recently. Apo. Nanalo, ilang beses nang nagtatak siya sa taekwondo. Ito kasi local competitions, international competitions. We have Fujairah, we have Romania. Nandun nga yung ibang dun sa memorabilia namin dun sa area. Ito po, black belter na siya. Tsaka ano na siya, nasa national team. Nasa national. Karamihan nasa Qatar national team na doon sa mga players namin. Ang galing. Oh, So, kasi- pag nag-enroll din po sila dito, may chance din po sila ma-affiliate sa mga Kasi national yung aming teams. coach, yung sa aming mga coach ay affiliated din po sa ibang groups. Wow. so parang pag every competition nakikita nila yung performance ng students, nakikita yun ng national team para So, this is one of your motivation po sa mga children na sinasali niyo po sila sa championship and then they have the chance to be discovered and be in a national team which is gonna be an impact in their life din. Oo, Yeah. definitely. Kasi kung ako yung bata tapos na national team, iba Kumbaga, yung syempre, boost nun. apart dun sa nagbabayad ka dun para sa development ng bata, it's parang, syempre, ang main priority natin is yung skills, yung Yes. discipline and all that. But yung ma-affiliate ka is parang bonus na lang siya. Pero it's a very, very good bonus, Yes. syempre. Pero kumbaga, opportunity yun sa bata na ayaw mong, kumbaga, since babayad ka na rin lang naman, might as well go for the best, di ba? Correct. And for the parents po, syempre nakaka-proud na makita mo po yung mga anak mo na nasa international arena and Yes, competing, yes, yes. di ba? Yun po, ang galing. So far po, ito na po lahat ng na-produce nyo. Naku, hindi lang yan. Kulang pa yan. Oh! Kulang pa yan. Ang galing. Mas marami pa dyan. Siyempre, thanks to our head coaches na. Yes, opo. Ano po yung motivation nyo when you start 888 Sports Center po? At that time, ang anak ko is very into sports. So, parang nakita ko na bigyan ng oportunidad yung mga kalahi natin at ayaw kong mawala yun sa kanya kasi yung mga coaches talagang napakagagaling. So parang nung na-start to is why not? Sabi ka kasi parang kumbaga hindi lahat ng kalahi natin ay may sports center sa Doha. That was nga last year like yung taekwondo. Tapos yung aming coaches ay guaranteed talaga. So parang nung nag-start to is gusto kong bukod sa ma-expose siya more is makagather pa ng mga ibang bata na magkaroon ng oportunidad na maging into sports. Okay, so can you invite Ma'am our Kabalikats to visit and join? Yes po, inimbitahan ko po kayo na pumasyal dito sa aming 888 Sports Center. Right now, meron kaming branch dito sa Marquia. Tapos meron na rin sa Wakir. Visit our social media pages para po sa info. Para sa mga upcoming Increase. summer camp din. So, Yeah. meron din kami na summer camp. So, as early as 2-3, meron na kami mga activities para sa kanila, para sa mga mag-i-stay sa Doha. At syempre, school break. And for those din naman na gustong ma-divert yung attention ng bata aside from mga gadgets. Ang and form of activity po. yes, and also for their health and discipline, maganda talaga magkaroon ka ng sports activities. So, thank you so much po, Madam Christina. Thank you so Thank much. you for having us po, Balitang Kiwi.